Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1281 hanggang Kabanata 1290. Kabanata 1281. Ang nakita mo kanina ay ako lang nag-uunat, sabi ng manika. Sige nga, laktawan na natin ang mga pambungad na akto at simulan na ang tunay na pagtatanghal, sabi ni Hansen, nakatingin sa manika. Kung ang pagtawag at pagsakay sa isang dragon ay para lang ipakita ang kanyang lakas, gaano kaya kalakas ang espiritu na iyon? Kaya ba nitong tumawag ng isang kawan ng mga dragon, marahil? Sinubukan ni Hansen na hulaan kung ano ang mangyayari. Nang simulan ng manika ang pagtatanghal na gusto nitong ipagmalaki, namangha si Hansen. Iniswing ng manika ang kamay nito at pinutol ang ulo ng dragon. Nakakita na si Hansen ng maraming chef na nagluluto noon, pero hindi pa siya nakakakita ng nagtangkang magluto ng dragon. Ang mga kamay niya ay parang pinakamagagandang talam, at naglibot-libot, nag-ahit, at naghiwa sa katawan ng dragon na may nakakaakit na katumpakan. Sa isang iglap, naputulan na ang laman ng hayop. Pagkatapos, itinapon ang karne para mag-sizzle at maluto. Tumawag ang manika ng kawali mula sa manipis na hangin para lutuin ang karne. Ito ang isa pang bagay na nagpagtataka kay Hansen. Alam na ngayon ni Hansen kung bakit maraming buto ang nakakalat sa buong silungan sa ilalim ng lupa. Ang Panginoon ng silungan ay dapat na mahilig sa pagkain at isang masugid na kumakain ng mga nilalang. Hindi katakataka na hindi nang ahas na lumapit ang ibang mga nilalang. Nang ilabas ng chef ang putahe kay Hansen, nagising siya mula sa kanyang pagkatulala. Talaga bang makakain ko ito? Tanong ni Hansen. Ang nakakatakot na dragon, na tinawag mula sa isang itim na vortex, ay pagkain na ngayon. Nahirapan si Hansen na tanggapin ang konsepto na maaari niya itong kainin. Oo naman, makakain mo ito, sabi ng manika. Humigop ng malalim si Hansen, at napansin niya kung paano ang malinis na lutong karne ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang karanasan sa restoran na pinangalanang Doria. Ang kamangha-manghang mga sangkap na bumubuo sa pagkain na ibinigay lang sa kanya ay hindi madaling matagpuan sa alyansa, kung meron man. Ipinasok ni Hansen ang ilan sa karne sa kanyang bibig, at nagulat siya. Ang karne ay napakasarap at masarap, at ang sarsa na nagpahid sa kanyang bibig ay naghatid sa kanyang mga panlasa ng isang sangkap na hindi kailanman nakaka-ecstasy. Ilang sandali lang, pagkatapos ng pagtigil na dulot ng sorpresa, nagpatuloy si Hansen sa pagkain ng karne na may matinding gana. Tumalon si Bauer sa mga bisig ni Hansen pagkatapos noon. Gusto rin niyang kumain, at sinigurado niyang kumuha ng malaki at masarap na piraso ng karne na nakasabit sa isang buto. Masaya rin si Bauer. Kinain niya ang karne at niluwa ang buto. Ang kanyang panga ay gumana tulad ng isang makina, habang kinakain niya ang lahat ng karne na kaya niyang kainin. Ang mga mata ni Hansen ay talagang nangingilid dahil hindi pa siya nakakatikim ng masarap na pagkain. Kumain si Hansen ng hanggat kaya niya, at sa sandaling matapos niya ang isang bahagi ng karne, naghatid ng isa pa ang manika. Sa huli, napuno na siya. Pero kahit papaano, nakakain si Bauer ng higit sa kanya, at nagpatuloy siya ng ilang sandali pa. Pakiramdam ni Hansen na sisubog ang kanyang tiyan kung magpapatuloy pa siya. At habang naghihigil siya upang tamasahin ang malungkot na alaala ng pagkaing iyon, narinig niya ang isang anunsyo. Self-Geno Point Dagdag 1. Nagulat si Hansen dahil hindi niya inaasahan na ang pagkain ay magbibigay sa kanya ng isang Self-Geno Point. Sa kanyang pananatili sa Valley of Time, kumain si Hansen ng maraming prutas. Nakamit niya ang nakakagulat na 900 Self-Geno Points at binuksan ng 9 na Gene Lock ng Super King Spirit Mode sa proseso. Pero pagkatapos noon, wala nang ibang epekto. At mula noon, hindi na nakakuha si Hansen ng kahit isang Self-Geno Point. Maiisip mo ang kanyang pagkagulat na pagtanto na ang pagkain ng manika ay talagang makakapagbigay sa kanya ng ilang. Sa kasamaang palad para sa kanya, masyadong busog siya ngayon. At kung magpapatuloy siya, hindi na siya malayo sa pagkain ng buong dragon. Maaari ko bang itago ang karne at kainin ito mamaya? Tanong ni Hansen. Maaari mo itong itago, ngunit ang bawat nilalang ay maaaring magbigay lamang ng isang Self-Geno Point. Ang pagkain ng higit pa sa ibang pagkakataon ay hindi magbibigay sa iyo ng higit pa, sagot ng manika. Pagkatapos ay naisip ni Hansen ang isa pang tanong na itatanong, kaya sinabi niya, maaari ka bang tumawag ng ibang sangkap?
Tulad ng, sa isang kapritsyo. Maaari akong tumawag ng isang sariwang isa-isang beses sa isang buwan, ngunit ang nilalang o sangkap ay random. Ngunit tandaan na maaari rin nilang bigyan ka ng iba't ibang uri ng Geno points. Iba't ibang uri ng Geno points. Kumunat ang noo ni Hansen. Walang sagot ang manika dito dahil hindi rin ito alam kung ano ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang siyang magkopya ng iba. Wala siyang kaalaman upang ipaalam kay Hansen ang tungkol sa mga bagay na hindi likas sa kanyang tunay na sarili. Nabigo si Hansen sa mahabang tagal ng panahon sa pagitan ng bawat pagkain. Gayunpaman, ang bawat pagkain ay maaaring ibahagi. At dahil mas marami ito kaysa sa inaasahan niyang makakain ng mag-isa, maaari niyang ibahagi ito sa iba pang mga kasama niya upang silang lahat ay makakuha ng mga Geno points ng magkasama. Hindi naisip ni Hansen na makakasama ito sa kanila. Bago pa man maimbitahan ni Hansen ang Silver Fox na kumain, palihim na itong pumasok at nagsimulang kumain. Kaya, tinawag ni Hansen ang iba pang mga tao na lumapit at kumain ng karne. Nakatanggap ng isang self-Geno point si Thorn Queen. Woo! Ikaw na baliw. Ang pagkain ko ay parang pagkain ng aso kumpara sa mga ito. Sigaw ni Xi Ching King. Kumain din ng patas na bahagi sina Golden Growler at Meowth habang si Little Angel ay kumain lamang ng kaunti. Bumalik sa alyansa, nagpadala ng mensahe si Zhufian kay Hansen. Taos-pusong nagpasalamat siya sa kanya sa pagligtas kina Zhu Yucheng at Zhu Chen, at sa pagkuha ng bagay na nawawala sa kanila sa buong panahong iyon. Inimbitahan niya si Hansen sa isang planeta ng bakasyon na pag-aari ng pamilya Zhou. At pagkatapos, nagpadala sila ng barko para sunduin siya. Matagal na rin mula nang magbakasyon si Hansen, kaya nagpasya siyang isama sina Jianran at Bauer. Bago siya umalis, nagbigay sa kanya si Xi Jinping ng isang comics para basahin. Ito ang pangalawang bahagi ng kanyang Overbearing President Love Love Luove series, at gusto niyang i-upload at ipamahagi ni Hansen ito para sa kanya. Noong nakaraan, nag-set up si Hansen ng isang auto-release system. Minsan sa isang araw, ilalabas ang isang kabanata. Hindi pa niya nakikita ang mga resulta o kung ano ang nangyari dito. Here's a translation of chapter 1282 with all instances of Han-Senador and Senador replaced with Hansen. Kabanata 1282. Isinama ni Hansen sina Jianran, Bauer, at Zero sa sasakyang pangkalawakan upang bisitahin ang planetang Otto. Ang planetang Otto ay isang malaking resort para sa bakasyon, at isang tiket lang ang kailangan ng isang bisita upang masiyahan sa maraming serbisyo na makukuha roon. Sa paghahanap ng pahinga, maaari kang kumain at maglaro hanggang sa gusto mo. Pagkatapos mabigyan ng akses sa planeta, lahat ng naroon ay libre. Bukod sa babala na hindi ka maaaring magdala ng kahit ano pa uwi dahil iyon ay pagnanakaw. Dahil karaniwan lamang ang mga mamamayang may mataas na uri ang kayang bumili ng tiket sa isang planeta ng bakasyon, ang mga tiket ay napakamahal. Ang mga pumupunta roon ay ang mga may makapal na pitaka at maraming pera. At para sa ilang karagdagang serbisyo, inaasahan na bubuksan ng mga tao ang mga pitaka upang maranasan ang mga ito. Ang tiket ni Hansen ay all-inclusive, gayunpaman. Masisiyahan siya sa bawat serbisyo na makukuha sa kanyang sariling kagustuhan at pagbubunyag. Walang bawal sa kanyang pagbisita. Gayunpaman, hindi siya interesado na gamitin ang alinman sa mga espesyal na serbisyo. Masaya na siya sa ibinigay ng mga ordinaryong tiket. Sa ngayon, si Bauer ay naglalaro sa isang hayop na mukhang isang napakalaking, maliwanag na may takip na kabute. Ito, tulad ng iba pang mga hayop sa planetang Otto, ay isang alagang hayop. Ang mga hayop na gumagala sa planeta ay karamihan ay masunurin, palakaibigan, at napaka-intelihent. Ang mga nilalang na parang kabute ay ang nangingibabaw na uri rin na mas nakikita kaysa sa anumang ibang hayop. Ang mga ito ay malambot, mapagmahal, at walang mga paa. Kung iyon ang dahilan kung bakit hindi sila agresibo ay nakasalalay sa debate. Sina Hansen at Jianran ay nasa dagat, tinatamasa ang tubig at sikat ng araw. Si Zero ay nakahiga sa dalampasigan, kumakain ng medyo nakakabahalang hanay ng mga pagkain at inumin. Biglang naalala ni Hansen na hindi pa niya nai-upload ang pangalawang volume ng Overbearing President Love Love Luove. Dahil ayaw niyang bigyan ang kanyang kaibigan, kahit gaano pa ito ka-eksentriko, nagpasya si Hansen na umalis sa dagat at bumalik sa dalampasigan upang ayusin ang kanyang ipinangako kay Xi Jinping. Pinaghiwalay niya ang mga kabanata at inayos ang mga ito para sa automatikong paglabas sa isang tiyak na oras araw-araw. Excuse me. Habang inaayos ito ni Hansen, isang babae ang nagsalita sa kanya sa isang mahinang, halos nanginginig na tono.
Tumingin si Hansen pataas at nakakita ng dalawang babae na nakatayo malapit. Mukhang mga 18 taong gulang na sila, at ang paraan ng kanilang pagtayo ay halos parang hindi sigurado kung baka sila ay manginis ng isang ligaw na hayop. Maaari ko bang matulungan kayo, mga binibini? Tanong ni Hansen sa dalawa. Habang ginagawa niya ito, naisip niya sa sarili, nakakainis ang maging sikat. Kahit ang mga salaming pang-araw ay hindi may tatago ang aking kagwapuhan. Marahil ay dapat akong bumili ng pares para sa aking abs din. At tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming tagahanga, dapat ko talagang pagbutihin ang aking lagda. Ikaw ba si Xi Jinping? Ang mga babae ay may nanginginig na tindig, at ang tono ng kanilang mga boses ay pabago-bago. Xi Jinping, hindi, mariing itinanggi ni Hansen. Well, nakita ka naming nag-upload ng pangalawang volume kanina, pero huwag kang mag-alala. Hindi namin sasabihin sa iba na ikaw siya. Oh, gosh, kami ang iyong pinakamalaking tagahanga. At ang paghihintay para sa isang bagong volume ay sobra ng sakit. Ang unang kaba ng mga babae ay nawala dahil sa isang biglaang pagsabog ng excitement, at ngayon ay kinausap nila si Hansen na may halos mabangis na tingin sa kanilang mga mata. Sinubukan ni Hansen na sabihin sa kanila na hindi siya si Xi Jinping, ngunit wala sa kanyang sinabi ang nagpatiwala sa kanila. Akala lang nila ay nagpapakumbaba siya, at hindi mahilig sa pansin. Bossman, ang iyong sikreto ay sa amin. Ipinapangako namin ito sa iyo. Hindi namin ito ibulong sa ibang tao. Maaari mong asahan iyon, sabi ng mga babae, at pagkatapos ay umalis sila, tumatawa ng malakas sa kanilang sarili. Mabilis na binuksan ni Hansen ang Skynet at nagmadali sa website kung saan niya inilabas ang comics ni Xi Jinping. Sige lang, bossman. Huwag mong hayaang matapos ito dito. Gustong-gusto ko talaga ang iyong comics. Kung sakaling kailangan mo ng baby maker, ako na ang babae mo. PM me. Isang babae na may mahahaba ang binti at malalaking suso ay naghahanap ng iyong pag-ibig. Ginoong Presidente, huwag kang mag-atubiling mag-ayos ng hukap para mahawakan mo ang aking mga suso hanggang sa gusto mo. Ginoong Presidente, nag-18 na lang ako. Sa palagay ko ay maaari ko na ngayong iwanan ang aking numero para sa ilang malaswang saya. Ikaw ang aking Diyos, malaking G. Iniligtas mo ang aking kaluluwa. Ginoong Presidente, kailan ang susunod na paglabas? Pakisulat ang comics ng isang bagong volume. Namamatay ako sa pag-alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Wala pa ring bagong update. Naghahanap ako ng aking susunod na fix dito. Ang comics ay masikat kaysa sa inaasahan ni Hansen. Sa buong webcomic community, ang comics ay umangat mula sa mababang posisyon ng mga hindi kilalang may akda na walang itinatag na fandom patungo sa mataas na posisyon ng numero 2 sa Power Rankings chart. Iyon ay isang malaking sorpresa, isinasaalang-alang ang mga update ay napakadalang. Kalahating buwan na ang nakakaraan mula noong huling update, kaya ang patuloy nitong pag-chart ay isang bagay na halos hindi pa naririnig. Ang Power Rankings ay pabago-bago rin. Kung ang mga update ay regular, tiyak na makakarating ito sa unang pwesto sa chart. Ako ay isang super aristocrat. Paano kaya nagsusulat si Xi Jinping ng isang katawa-tawa na comics at nakakamit ng gayong malawakang katanyagan at papuri? Pakiramdam ni Hansen na siya ay na-shortchange. Pa, ang galing mong manligaw, ha? Ano ang ginawa mo sa pagkakataong ito para matapos ang masayang pakikipag-usap sa dalawang batang babae habang ang iyong asawa ay naiwan na lumangoy mag-isa? Lumingon si Hansen para makita si Jianran na may apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Iilang bagay ang kinatakutan ni Hansen. Maaari siyang lumaban sa mga espiritu na Emperor class ng walang takot, ngunit bago ang panlalait ng kanyang asawa, ang kanyang mga tuhod ay jelly at ang kanyang determinasyon ay basa na asin. Hindi, mali ang iyong pagkakaintindi. Mali ang iyong pagkakaintindi sa pagkakaintindi. Sila ay nakikipag-usap sa taong inaakala nilang si Xi Jinping. Pagkatapos noon, ginawa ni Hansen ang kanyang makakaya upang ipaliwanag kung sino si Xi Jinping. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa comics. Nakakita na si Jianran ng mga espiritu noon, ngunit hindi pa siya nakikipagkaibigan sa isa, tulad ng ginawa ni Hansen sa marami. Akala ko ang mga espiritu ay pawang masasama, mamamatay tao, naninirahan sa bulwagan, mga halimaw na uri ng boss battle. Sabi ni Jianran na may naguguluhang tingin. Marami sa kanila ay ganoon, ngunit si Xi Jinping ay espesyal, tiyak na iyon, sabi ni Hansen. Pagkatapos ay lumingon si Hansen upang tumingin kay Bauer, na tila nagkaroon ng kanyang sariling mga tagasunod. Siya ay mas sikat kaysa sa mga minamahal na hayop ng resort kung susuriin ang mga taong nagtipon.
Pagkatapos ay nakita ni Hansen ang grupo na papalapit na ang isang babaeng may mixing buhok ay karga si Bauer sa kanyang mga bisig. Ako ay isang profesional na Warframe operator ng Alyansa. Ang pangalan ko ay Zia Yoxen, ikaw ba ang ama ni Bauer? Magalang ang babae sa kanyang pagpapakilala at kasunod na pagtatanong. Oo, nagkasala na naman ba siya? Tanong ni Hansen, tumatayo. Hindi, siya ay isang kaaya-ayang bagay. Ngunit binanggit niya na ang kanyang ama ay isang kahangahangang Warframe operator, at naglakas loob pang ang makipagpustahan para sa iyo. Kung mananalo ka, maghahatid kami ng isang barkong puno ng candy sa kanya mula sa aking planeta. Kung matatalo ka, bibigyan kami ng pagkakataong makasama si Bauer ng ilang araw, paliwanag ni Xe Yoxen ng maigsi dahil ayaw niya ng pagkakaintindihan. Tumingin si Hansen kay Bauer na nakatitig sa kanya na may mga mata na nagmamakaawa. Malinaw na gusto ni Bauer na tanggapin ni Hansen ang postahan ng babae. Ngunit malinaw kay Hansen na ang gusto lang niya ay ang candy na nakalaan. Sige, maglaro tayo. Ngumiti si Hansen. Kabanata 1283. Seryoso ka, gusto mo akong hamanin. Tunay na nagulat si Xe Yoxen. Ang WA ang nangungunang Warframe League sa buong alyansa. Ang mga karapat-dapat makipagkompetensya sa ganitong liga ay ang pinakamahuhusay sa pinakamahuhusay, tunay na mga profesional sa lahat ng kahulugan ng salita. Maaaring hindi sila nakakuha ng maraming katanyagan, ngunit hindi iyon pagkukulang sa kanilang mga talento. Inilagay ni Hansen si Bauer sa kanyang balikat at sinabi, kung si Bauer ang gumawa ng kasunduang ito, magiging tanga ako kung tatanggihan ko ito. Ayaw kong bigyan siya. Pagkatapos ay may isang binata na lumapit para tanungin si Hansen, alam mo kung ano ang WA, hindi ba? Umiling si Hansen para sabihin sa kanila na hindi niya alam. Bukod sa mga interesado sa Warframe community, hindi malamang na malalaman ng mga tao ang bawat liga na naroon. Karamihan sa oras ni Hansen ay ginugugol sa mga santuwaryo, kaya wala talaga siyang alam tungkol sa WA. Si Xe Yoxen, at lahat ng sumunod sa kanya, ay nagulat. Maaari ko bang itanong, saan mo natutunan ang pagpapatakbo ng isang Warframe? Kinakabahang tanong ni Xe Yoxen. Oh, tingnan natin. Sa palagay ko ay noong panahon ko sa military school, sabi ni Hansen. Lahat ay halos mawala ng hininga sa kanilang paulit-ulit na pagsinghap. Ang mga taong nagtipon ay nagtinginan sa isa't isa, lahat ay may mga naguguluhang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang sinabi lang ni Hansen sa kanila ay halos katumbas ng pag-aaral ng isang esport sa pamamagitan ng mga nakita mo sa telebisyon. Pupunta tayo sa holographic room. Hindi na kailangang gumamit ng totoong Warframes. Gusto namin si Bauer, sabi ni Xe Yoxen. Sige. Pagkatapos ay lumingon si Hansen at tinanong sina Jianran at Zero, gusto ba ninyong maghintay dito, o gusto ninyong manood? Gusto naming sumama. Sigaw ni Jianran, kinayla si Zero ng malakas sa kanyang mga braso. Agad na pumunta ang lahat sa holographic room. Kumuha ng posisyon ang mga kalaban. Kumaway si Xe Yoxen kay Bauer at sinabi, kung matatalo ang iyong ama, sa amin ka na. Hindi matatalo ang aking daddy sabi ni Bauer, walang emosyon. Ang kanyang patag na tono ay halos nakakatakot. Bauer, gusto kong tandaan mo ang salitang ito, profesional. Iyan ang ako. Pagkatapos noon, pumasok si Xe Yoxen sa holographic machine. Pagkatapos ay ipinasa ni Hansen si Bauer kay Jianran. Pagkatapos noon, pumasok siya sa holographic machine. Matapos pumasok ang dalawa sa battleground, nagpakita ang lobby ng isang screen para panoorin ng lahat ng manunood. Go Dad! Sigaw ni Bauer, para suportahan si Hansen. Pagkatapos ay sinuntok ni Bauer ang palad ng kanyang kabilang kamay, at sinabing, kapag nanalo ako, akin na ang lahat ng candy. Lahat ng tao sa lobby ay nagtipon para manood. Pagkatapos, isa pang babae ang lumitaw doon, nakasuot ng salaming pang-araw. Xiaoqing, bakit ka nandito? Nagulat ang babae nang makita ang lahat doon. Pagkatapos ay lumingon ang isang binata at nagtanong, bakit ka naparito, ate? Nang marinig na tinawag siyang ate ni Yu Xiaoqing, lahat ay lumingon para tingnan siya. Iyan ba ang iyong ate? Iyan ba ang aming idolo? Tanong ng isa pang binata. Ilan ba ang mga ate ko? Sabi ni Yu Xiaoqing na may mahabang pag-ikot ng kanyang mga mata. Ikaw si Yu Chenzon. Lahat ay nagulat. Inalis ng babae ang kanyang salaming pang-araw, ipinakikita ang kanyang sarili bilang ang ace operator na siya. Si Yu Xiaoqing ay isang profesional, ngunit kahit siya ay hindi makikipagkompetensya sa mga talento ni Yu Chenzon. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Yu Chenzon.
Ipinaliwanag ni Yu Shaoqing ang nangyayari na nag-udyok kay Yu Chenzo na magtanong bakit mo sinusubukang lokohin ang isang random na tao. Ang cute ng bata, gusto naming makasama siya. Sinabi namin sa kanyang ama na kami ay mula sa Wa, at gayunpaman pumayag pa rin siya, pagmamakaawa ni Yu Shaoqing bilang depensa. Wala nang sinabi si Yu Chenzon dahil magsisimula na ang laban. Nagulat siya nang makita ang warframe ni Hansen. SKTS, sino ang gumagamit ng lumang modelo na iyon sa panahong ito? Nagulat ako na ang bagay na iyon ay hindi isang kalaw-angin na tambak ng mga bolt at strap. Gusto sanang tumawa si Yu Shaoqing, ngunit may napansin siya, at pagkatapos ay nagtanong, Ate, hindi mo ba in-advertise ang modelong ito? Oo, matagal na iyon, sabi ni Yu Chenzon. Marami siyang ginawang advertisement para sa mga super warframes noon, ngunit ang SKTS ang tanging modelo na hindi niya mismo pinatakbo. Bumantong hininga siya at sinabi, nakakahiya na hindi naging warframe operator ang taong ito. Magiging alamat sana siya. Mukhang interesado si Yu Chenzon sa laban na magsisimula, kaya pinanood niya ang screen ng mabuti. Kinilala ni Xe Yoxen ang warframe ni Hansen at kinilala ito bilang ang sobrang lumang SKTS. Hindi ito nagpalakas ng kanyang kumpiyansa, gayunpaman. Mapagkumbaba siyang napagtanto na minamaliit niya ang kanyang kalaban. Ngunit siya mismo ay gumagamit ng Sky Warrior, isang modelo na, sa lahat ng intensyon at layunin, ay mas mahusay kaysa sa SKTS. Ang SKTS ay walang gaanong armas at firepower, kaya kahit na ang infrastructure nito ay mas mahina at mas marupok, hindi naman ito bumabawi sa mas malaking damage output. Gusto niyang ipakita ang kanyang liksi, kaya kinuha niya ang kanyang laser sword at tumakbo. Matagal nang hindi nagpapatakbo ng warframe si Hansen, kaya pinili niyang gamitin ang lumang SKTS. Pagkatapos ng lahat, iyon ang modelong pinakakomportable siya at may alam siya. Gumalaw si Hansen at bumalik sa ritmo ng paggamit nito, sa kabila ng pagkilala na medyo kalaw-angin pa rin siya. Sa kabutihang palad, si Hansen ay may mataas na fitness. Kaya, ang anumang mga pagkabangga na natamo niya habang nagiging komportable ulit sa SKTS ay walang problema. Tumawa si Hansen, nakikita ang kanyang kalaban na lumalapit sa kanya gamit ang isang malapit na arma sa pakikipaglaban. Nagulat pa nga siya na hindi ito naghahangad na gumamit ng ranged weaponry. Kung siya ay isang tunay na sundalo, hindi siya gagawa ng ganoon. Ang mga warframes ng alyansa ay karamihan ay para sa palabas, kaya ang range ay paborito sa halos lahat ng paraan. Kakaiba kung paano niya gustong ipakita ang kanyang mga talento at mapabilib ang audience sa pamamagitan ng malapit na pakikipaglaban. Kabanata 1284. Nakikita ang papalapit na Sky Warrior, hindi umatras o natakot si Hansen. Masiglang sumugod siya para salubungin ito, hawak ang kanyang sariling laser sword. Ngunit kulang sa mobility ang SKTS kumpara sa kalaban. Ang bilis at kakayahan sa pagsulong ay mas mababa kaysa sa modelong kanyang kinakalaban, na naglagay sa kanya sa kawalan ng kalamangan pagdating sa pangangailangan ng liksi, at walang paraan para maiwasan iyon. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Hansen. Sa huli, naniniwala siyang ang nagwawagi ay natutukoy sa kasanayan ng operator. Lahat ay bumabasa kung gaano kahusay ang pagkontrol ng operator sa kanilang makina sa gitna ng laban, mula sa misla na balay ng paggalaw hanggang sa tiyempo ng pag-atake, at lahat ng maliliit na bagay sa pagitan. Hindi ito kalayuan sa pakikipaglaban ng hindi nasa loob ng ganoong makina. Maaaring hindi kasing galing magmaneho si Hansen tulad ni Xe Yoxen, at ang kakulangan ng kamakailang pagsasanay sa mga warframes ay karaniwang magreresulta sa pagkatalo at ang kalaban ay mas malakas. Ngunit si Hansen ay may mas mataas na fitness at mas mahusay na antas ng paghatol, at sa pamamagitan yun, pantayin niya ang tsansa. Si Xe Yoxen ay isang evolver lamang, kaya ang kanyang fitness ay hindi man lang maihahambing. Siyempre, ang fitness ay hindi ang lahat ng bagay sa pagpapatakbo ng warframe. Ang kanyang mas mataas na antas ng fitness ay makakatulong upang isara ang agwat, ngunit kailangan pa rin niyang kontrolin ng mahusay ang kanyang warframe. At iyon ay bumaba sa hilaw, simpleng talento sa mga makina. Ngunit medyo kalawangin pa rin ang kasanayan ni Hansen sa warframe, kaya alam niya na kailangan niyang umasa sa kanyang fitness at paghatol upang makatulong na pantayin ang tsansa. Maraming nagkukwentuhan ang mga manunood bago magsimula ang laban, ngunit nang magsimula ang laban, lahat sila ay tumahimik. Kakaiba, mukhang clumsy ang lalaking ito, pero bakit nahihirapan si Xe Yoxen na talunin siya? Dapat ay tapos na ito ng mabilis. Naglalaro ba siya ng masama ng sadya? Imposible. Ang SKTS ay mas mababa sa lahat ng aspeto, at hindi ito pinatakbo ng kasing ganda ng maaari. Ang audience ay binubuo pangunahin ng mga nagpapanggap na propesyonal.
Maaaring hindi sila ang pinakamahuhusay na umiiral, ngunit talagang bihasa at may kaalaman sila pagdating sa panunood at paggamit ng mga warframes. Malinaw na nakikita ng lahat na medyo kalaw-angin si Hansen. Ngunit ang Sky Warrior, sa kabila ng lahat ng mga kampana at sipol nito, at ang katotohanang ginagamit nito ang bawat kalamangan, ay tila ang talo. Isang nakakalito na tanawin, at sa lahat ng intensyon at layunin, hindi dapat nangyari iyon. Si Xe Yoxen, sa larangan ng paglalaro, ay hindi rin sigurado kung ano ang nangyayari. Dahil matagal nang hindi gumagamit ng Warframe si Hansen, kaya madalas siyang nagkakamali. Gayunpaman, sa isang laban ng Warframe, ang isang pagkakamali ay maaaring nakamamatay, at ang isang nakamamatay na pag-atake ay maaaring dumating bago pa man makilala ng operator ang pagkakamali na nagawa nila. Alam at naiintindihan ang patuloy na mga pagkakamaling ginagawa niya, naramdaman niya na dapat na napabagsak na niya ito ng maraming beses. Ngunit habang tumatagal ang oras, napagtanto niya na hindi niya magawa. Gusto niyang samantalahin ang bawat pagkakamali ni Hansen, ngunit sa tuwing sinusubukan niya, nabibigo siya. Nakakainis ito, at nagsisimula na siyang ma-fluster. Halos akalain niyang sadyang nilalaro siya nito. Kapag nagkakamali si Hansen, halos parang sinadya. Madulas siya sa isang lugar na hindi niya inaasahan, o masyadong malayo siya para maabot niya. Ang ilang mga pagkakamali ay nagpapahintulot pa nga kay Hansen na umiwas sa kanyang mga pag-atake. Ang laban na ito ay nagsisimulang mag-stress kay Xe Yoxen dahil hindi ito katulad ng anumang naranasan niya noon. Kung matatalo siya ng isang taong mas malakas, simple lang, okay lang iyon. Ngunit ang kalaban na ito ay, sa lahat ng ulat, dapat na mas mahina. At gayon pa man, kahit anong gawin niya, hindi niya ito matatalo. Alam niyang kaya niya, at alam niyang dapat niyang nagawa, ngunit hindi lang niya magawa. Patuloy siyang umaatake, hindi namamalayan na siya ay naitulak sa isang sulok. Nakita ni Hansen na masaya siya sa kanyang Warframe, at ibinalik siya sa kanyang mga araw sa military school. Tumataas na ba ang edad ko, iniisip ang nakaraan. Ang nostalgia ang pang-araw-araw na hayop ng pagtanda, naisip ni Hansen. Ginamit ni Hansen ang Heavenly Go upang diktahan ang kanyang mga galaw. Maraming pagkakamali si Hansen, ngunit kaya niyang hulaan ang bawat galaw ng kanyang kalaban, na nagdulot ng kanyang mga pagkakamali sa mga lugar kung saan siya ay okay lang. Gusto ni Hansen na tumagal pa ang laban, at nakita niyang nakakadismaya na malapit na niyang matapos ang kalaban. Patuloy na umaatake si Xe Yoxen ng walang tigil, hindi namamalayan kung saan siya dinala ni Hansen. Ang audience, nakikita ang lahat, ay alam na ang Sky Warrior ay may tulak sa isang sulok sa lalong madaling panahon, at kapag nangyari iyon, ang kanyang mga kakayahan ay magiging limitado. Ano ang nangyayari? Tanong ni Yu Xiaoqing. Ang mga profesional sa audience ay hindi ang pinakamahuhusay na operator na naroon, at kahit sila ay naguguluhan sa nangyari. Si Yu Chenzun ay nasa isang liga ng kanyang sarili, kaya kung mayroong sino mang makakapagpaliwanag sa nakakagulat na mga pangyayari, siya iyon. Tinulungan ni Yu Chenzun na linawin ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsasabi, hindi mo sinasadyang sinubukan na lokohin ang isang elite. Imposible. Masyadong maraming pagkakamali ang ginagawa niya para maituring na elite. Kung nagkakamali tayo ng ganoon, sisigawan tayo ng coach hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Hindi naniwala si Yu Xiaoqing sa kanyang narinig. Ang iba ay may katulad na opinyon, hindi naniniwala na pro si Hansen. Sabi pa ni Yu Chenzun, maaaring mas mahusay kang magpatakbo ng iyong mga warframes kaysa sa kanya, ngunit sa isang tunay na larangan ng digmaan, papatayin ka ng taong ito. Banibiro mo ba ako? Talaga bang ganoon siya kagaling? Tunay ang pagsisikap na maniwala sa kanya. Habang nag-uusap sila, ang Sky Warrior ay naitulak sa isang sulok. At nang mapagtanto niya mismo ang nangyari, huli na para gawin niya ang anumang bagay. Sinaktan ng SKTS ang kanyang warframe, ganap na sinira ito. Lumabas si Xe Yoxen sa holographic machine na may pulang mga mata. Hindi siya natatakot sa pagkatalo, ngunit parang niloko siya. Mahina ang kalaban, at hindi niya inaasahan ang ganitong pagkatalo. Gayunpaman, siya ay isang matanda. Napakapula ng kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Kabanata 1285. Bumalik si Xe Yoxen sa tabi ni Yu Xiaoqing at nakita rin si Yu Chenzun sa tabi niya. Tanong niya, Chenzun. Marahan na hinaplos ni Yu Chenzun ang kanyang ulo at sinabi sa kanya, ayos lang. Walang dapat ikakahiya, nakaharap ka lang sa isang tunay na propesyonal, iyon lang. Nagpanggap ba siyang noob para lokohin ako? Niloko ba niya ako? Nagsimula nang magkaroon ng kaunting pagkabigo at galit ang kalungkutan ni Xe Yoxen. Hindi naman talaga, sabi ni Yu Chenzun. Tumingin siya sa holographic machine at pagkatapos ay sinabi, pero hayaan mo akong subukan.
Oo, ipaghiganti mo ang aking pagkatalo, wika ni Xu Shaoqing. Walang dapat ipaghiganti, sagot ni Yu Chenzon. Ngunit bago pa siya makarating sa makina, lumabas si Hansen na naglalakad ng kasing casual na paraan ng una siyang pumasok. Hansen, Yu Chenzon. Nang magtagpo ang kanilang mga landas, binanggit nila ang pangalan ng isa't isa sa gulat na sorpresa. Magkakilala ba kayo? Tanong ni Xu Shaoqing. Sabi ni Xu Chenzon, huwag mong sabihin na hindi mo alam ang unang super aristokrata ng sangkatauhan. Ang mga ekspresyon ng dalawang kabataan ay naging pagkagulat at pareho silang nagtili, ang taong ito ay si Hansen. Wala nang sinabi pa si Yu Chenzon sa kanila. Sa halip, kumaway lang siya kay Hansen at kinausap siya tulad ng matandang kaibigan na siya. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ka nagbago, sabi ni Hansen. Lahat ay nagsisiksikan ngayon para makausap si Hansen at ang kapitan ni Xi Yoxen ay naging lubos na kaswitan. Masama sana ang pakiramdam niya, natalo sa paraang ginawa niya sa isang karaniwang tao. Ngunit masaya siyang hayaang sipin siya ng isang superstar tulad ni Hansen buong araw. Sa pakikipaglaban sa isang taong tulad niya, naramdaman niyang napakaswerte niya. Hindi na siya nag-aalala kung mananalo o matatalo kung nakikipaglaban siya sa kanya. Pribilehiyo na lang ang makasama siya sa iisang hangin, naisip niya. Bukod pa rito, siya ay isang evolver pa rin. Samantala, si Hansen ay nagawang patumbahin ang isang emperador shelter sa Third God Sanctuary. Pagkatapos ay ipinakilala ni Yu Chenzon ang kanyang mga kaibigan kay Hansen, habang ipinakilala rin niya sa kanila ang kanyang asawa, si Jian Ran, at ang kanyang kasama, si Zero. Naramdaman ni Hansen ang pagiging relaxed pagkatapos noon at nagsaya siya sa piling ng kanyang mga bagong kakilala. Ang pressure ay nasa lahat ng dako sa mga santuwaryo. Ang bakasyon na ito ay dumating sa tamang panahon, naramdaman niya. Talagang nakabuti sa kanya ang pagkakaroon ng bakasyon na tulad nito pagkatapos ng mga pagsubok na kamakailan niyang nalampasan. Ngunit nang matapos ang bakasyon, nagpasya siyang bumalik sa santuwaryo. Hansenador, Super Body Super King Spirit. Antas, Surpasser. Tagal ng buhay, 400. Kinakailangan sa ebolusyon, 100 Geno Points. Mayroon ng Geno Points, 100 Ordinary Geno Points, 100 Primitive Geno Points, 100 Mutant Geno Points, 100 Sacred Geno Points, 73 Super Geno Points. Kailangan lang ni Hansen ng 7 puntos pa para ganap na ma-max out. Ang kanyang fitness ay 3,700, isang kahangahangang halaga. Ngunit kapag nakarating na si Hansen sa antas ng demigod, gagawin niya ito sa bilang na 7,000. Tinanong ni Hansen si Drybone King tungkol sa santuwaryo ni Saint Fan. Mayroon ng si Little Silver, Purple Emperor, at ngayon ay Serpent Throne na masisipag na kasama si Hansen, at naniniwala siyang sapat na iyon para harapin si Saint Fan. Sa katunayan, may kalamangan si Hansen kaysa sa mga espiritu. Habang siya ay nabubuhay lamang ng isang beses, wala siyang Spirit Stone. At ang kawalan ng Spirit Stone ay nangangahulugang walang anumang mahalaga ang maaaring makuha habang wala siya. Kahit na ang Thunderhill Shelter ay makuha ng ibang puwersa, sa panahong wala siya, maaari siyang bumalik at agad na makuha ito. Sinabi ni Drybone King kay Hansen ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol kay Saint Fan Emperor at sa kanyang santuwaryo. Naisip ni Hansen ang mas malawak na larawan at naisip kung gaano kahusay ang pagtatanggol ng lugar, kasama ang mga super creature na nagpoprotekta dito. Magiging mas mahirap ang laban kaysa sa mga nangyari noon sa mga kapatagan. Gayunpaman, ang pangunahing problema sa pag-atake sa lugar ay ang pag-secure ng panimulang punto ng pagpasok. Hindi maaaring diretsyong lumapit si Hansen sa santuwaryo dahil may malawak na lawa na parang moat ng banal na tubig na nakapalibot dito. Upang makalampas, kailangan niya, kahit papaano, ang proteksyon na maibibigay lamang ni Water Fairy. Lumapit siya kay Water Fairy at tinanong kung may kakayahan din siyang dalhin si Blue Dinosaur. Sinagot ni Water Fairy ang kanyang kahilingan sa pamamagitan ng pagsasabi, kaya kung gawin iyon, ngunit wala sa inyo ang makakalaban sa kabila ng banal na tubig. Kung sasalakayin tayo ni Saint Fan habang tumatawid tayo, wala akong magagawa para pigilan siya. May ibang paraan ba para makapasok tayo? Tanong ni Hansen, na may kunot na noo. Iminungkahi ni Water Fairy, maaari mong palaging pasabugan ang lawa na nasa gitna nito. Pasabugan, ang lawa. Tumahimik si Hansen ng 1 minuto, pagkatapos ay inulit ang kanyang kahilingan upang makita kung naiintindihan niya. Ibig mo bang sabihin na i-drain natin ang tubig, o alisin man lang ito, sa pamamagitan ng pagsabog nito? Tama. Ang banal na tubig ay isang dalisay na sangkap, hindi talaga ito tubig. Nagdadala ito ng raw power.
Kung bibigyan natin ito ng sapat na kapangyarihan, at lampasan ang kaya nitong hawakan, maaari nating pasabugan ang lahat, sabi ni Water Fairy. Gustong-gusto ko ang ideyang ito. Ang pagsabog ng mga bagay ay hindi kailanman tumatanda. Masigasig si Hansen sa ideya, at pagkatapos marinig iyon, nagmadali siyang nagtipon ng kanyang mga tropa at nagsimula ng magmarcha patungo sa santuwaryo ni Saint Fan. Ang lawa na nakapalibot sa santuwaryo ay nakapalibot din ng isang malawak na esmeralda na kapatagan. Si Rodman ay nagmula sa planetang East Crack. Naipit siya sa santuwaryong iyon mula nang maging isang surpasser, at iyon ay 70 taon na ang nakalilipas. Ang tanging pinapayagan niyang gawin doon ay ang diligan ng mga bulaklak araw-araw. Ang mga banal na bulaklak ay naninirahan sa gitna ng santuwaryo na parang isang malaking payong. Para silang ilang shell generator din, dahil pinipigilan nila ang banal na tubig na tumagos sa santuwaryo. May 200 tao roon, naghihirap sa parehong kondisyon na nararanasan niya. Ang ilan ay naroon ng 2 taon, habang ang iba ay naroon ng 1 siglo. Ano man ang kanilang mga kalagayan, halos pareho sila. Sa sandaling pumasok sila sa santuwaryo, ganap silang ninakawan ng kanilang kalayaan. Madalas na iniisip ni Rodman na wakasan ang kanyang sariling buhay, ngunit hindi niya kailanman nagawang tipunin ang huling bahagi ng lakas ng loob na kailangan para sa gawaing iyon. Kabanata 1286. Lahat ng tao, espiritu, at nilalang sa santuwaryo ay maaaring maging bahagi ng Saint Fan Emperor, nababawasan sa isang malabambilya, makarni na masa anumang oras na naisin ng masamang espiritu ang pagbabagong anyo. Marami sa mga matatanda ang nag-iisip na magpakamatay upang maiwasan ang isang kakilakilabot na kapalaran. Ngunit alam nila na kung susubukan nila, ibabalik sila ni Saint Fan at mapipilitang tiisin ang isang parusa na mas malaki kaysa sa anumang maibibigay sa kanila ng isang nakakapagod na kamatayan. Mas walang pag-asa si Rodman kaysa kailanman, kinikilala ang nakakatakot na kapalaran na maaaring maghintay sa kanya. Ang pagtitipon ng lakas upang magmarcha bilang isang alipin, araw-araw, na may isang masamang lubad na tulad ng nasa itaas ng kanilang mga ulo ay isang napakalaking tagumpay, lalo na sa kaalaman na kahit ang awa ng kamatayan ay hindi kailanman makukuha. Para sa mga tao na naninirahan sa santuwaryo ni Saint Fan, ang pag-asa ay wala nang iba kaysa sa isang malabong alaala ng isang sinaunang konsepto na minsan ay pamilyar sa kanila. Ito ay isang malayong estranghero na hindi na naglalakbay doon. Tulad ng ginagawa niya araw-araw, pumunta si Rodman upang kumuha ng tubig para sa mga bulaklak. Ang mga tubig ay maaaring maging mga pader ng kulungan, at wala siyang ibang hinahangad kundi ang makita ang kalangitan sa itaas ng malinaw. Ang pagtingin sa kalangitan sa pamamagitan ng malabo na agos ng tubig ay nagpaparamdam na hindi totoo. Ngunit pagkatapos, bigla, napansin ni Rodman ang pagkislap ng isang kakaibang anino. Agad niyang nakilala na ito ay isang tao, isang binata, hindi pa nga. Kinilala niya ito dahil ang binata ay nakasuot ng battlesuit na pag-aari ng alyansa. Nakakita na si Rodman ng katulad nito 2 taon na ang nakalilipas, at hindi karaniwan para sa mga espiritu na magsuot ng kasuotan ng mga tao. Ngunit maganda itong makita dahil ito ay isang paalala ng tahanan. Galing ba siya sa ibang santuwaryo? Kung ganoon, kailangan niyang magtago. Kung makita siya ng mga espiritu, magkakaroon siya ng masamang oras. Habang iniisip ito ni Rodman, mas maraming madilim na figure ang nagsimulang makita. Nakita niya ang isang anino na hugis ng isang malaking dinosaur, isang espiritu na mukhang kalansay, at marami pang iba. Nagdismaya si Rodman dito, bagaman, iniisip na ang binata ay marahil isang alipin ng mga espiritu na kasama niya. Nais ni Rodman na isang malaking grupo ng mga tao ang nakita niya, marahil ay maibabalik nito ang ilang pag-asa na matagal nang nag-iwan sa kanya. Masyado akong nag-iisip, tulad ng lagi. Anong tanga ko, na isipin na maaaring malaya ang mga tao sa masamang kaharian na ito. Dapat lang nananatili ako sa bahay at naging isang tao sa pamilya. Halos tumawa si Rodman, ngunit alam niyang ito ay isang tawa na dulot ng mga taon ng pagpapahirap at pagkaalipin. Nabaliw na siya sa paglipas ng mga taon, o kaya naman ay nararamdaman niya. Ngunit habang iniisip niyang huwag pansinin ang mga anino na tila papunta sa kanya, gumawa ng isang bagay ang binata. Lumingon ang binata para magsabi ng isang bagay sa mga espiritu at nilalang na sumama sa kanya, at tila masigasig silang nakikinig at ginagawa ang anumang iniutos sa kanila. Isang ilusyon ba ito na dulot ng mga spores ng pinakabagong kakaibang bulaklak? Kinuskos ni Rodman ang kanyang mga mata upang matiyak na totoo ang kanyang nakikita. Bakit makikinig ang mga espiritu at nilalang sa mga utos na ibinigay ng isang tao? Kailangan ko talagang bantayan ang sarili ko sa mga halaman na iyon.
Nagbigay pa nga sila sa akin ng pantal noong nakaraang linggo, naisip ni Rodman na pagtanto na hindi nasira ang kanyang paningin. Kakaiba, nakikita ang binata doon, nakatayo sa ibabaw ng lawa. Hindi niya masyadong sigurado kung ano ang kanilang plano, ngunit anuman, hindi pa siya nakakakita ng ganitong pangyayari noon. Matapos ang maikling pag-uusap, naghiwalay ang grupo. Nang panoorin ni Rodman ang nangyari sa susunod, sinampal niya ang kanyang sariling panga sa hindi paniniwala. Nakita lang ni Rodman ang mga super creature at mga king spirits na nagtataglay ng kapangyarihang kanyang nasaksihan ngayon. Ano ang ginagawa nila, nagtitipon ng kapangyarihan ng ganoon? Naisip ni Rodman. Nakatira na siya rito ng mahigit sa ilang dekada, at ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may naglakas loob na lumapit ng ganito. Ang paglalakad sa malapit at paglikha ng gulo ay parang gawain ng isang tanga, ngunit mayroon siyang hinala na hindi nila gagawin ang kanilang ginagawa kung wala silang plano. Isang napakalaking liwanag ang sumiklab sa buong lawa, at doon napansin ni Rodman ang isang bagay. Boom! Ang nakita niya pagkatapos ay isang bagay na malamang na hindi niya malilimutan. Ang tubig ng lawa ay nabahira ng isang kakaibang kulay, at pagkatapos ay sumabog ito. Nagkaroon ng pagsabog, at lahat ng tubig sa lawa ay sumama dito. Ilang patak ng ulan lang ang sumunod pagkatapos noon. Nakita na ngayon ni Rodman ang labas ng mundo ng buo. Nakita na niya ulit ang langit, ulan, at damo, at naroon, nakita niya ang binata. Hindi lang ito isang tao na may magandang mukha, ito ay isang tao na may magandang mukha at kumpiyansa. Ito ay isang binata na mukhang masaya at walang malasakit, at hindi isang taong malungkot at walang pag-asa. Sa santuwaryo ni Saint Fan, ang kalungkutan ang pangunahing paraan ng pagpapahayag ng tao. Isang nakakaawa na bagay, ngunit sa kasamaang palad, iyon lang iyon. Sige, mga kapatid. Panahon na para sa isang mas malaking pagpapakita ng inyong mga kapangyarihan. Narinig ni Rodman ang deklarasyon na ibinigay ng binata, at pagkatapos ay sumugod ang mga espiritu at nilalang. Talaga bang sinusunod nila ang binatang ito? Sino siya sa mga santuwaryo? Naging matigas si Rodman, nasuspine ng lubos na hindi paniniwala. Sa susunod na segundo, isang galit na boses ang narinig mula sa santuwaryo. Sino ang nagpasabog ng aking lawa? Galit na sumigaw si Saint Fan. Human Emperor Han Senador, ikaw na basura. Narinig ito ni Rodman at pagkatapos ay naisip, talaga bang kayang makipagkompetensya ang mga tao sa mga emperador sa lakas? Ito ba ang mga bagay na hindi ko naranasan sa mga taon ko sa maruming kilikili ng Third God Sanctuary? Ngunit bigla, nawala ng kontrol si Rodman sa kanyang katawan. Hinayla siya patungo kay Saint Fan. Hindi lang siya, pati na rin ang lahat ng nabubuhay ay naakit patungo sa galit na espiritu, mula sa mga nilalang hanggang sa mga halaman. Sapat na ba ang banta ng binatang ito para mahayla ni Saint Fan ang lahat sa kanya? Nagtaka si Rodman, ngunit naniniwala siya. At ang paniniwalang ito ang nagpasaya sa kanya, kahit na sa nakakaawang kalagayan na malapit nang mangyari sa kanya. Naakit si Rodman at naging bahagi ng Saint Fan at nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Ngunit kung ito ay isang magandang bagay o hindi, ang kanyang isip ay kanya pa rin. Nakikita at naiisip niya ang lahat ng malapit nang mangyari. Kabanata 1287. Nang makita ni Hansen na sinisipsip ni Saint Fan ang lahat ng nabubuhay sa santuwaryo, nagulat siya. Kukunin niya ang Spirit Stone habang abala ang Silver Fox, ngunit mukhang hindi na posible iyon ngayon. Sige, gagawin natin ito sa lumang paraan. Hinugot ni Hansen ang kanyang taya at Phoenix Sword. Lumipad ng mataas ang Silver Fox at Purple Emperor, handa ng sumugod. Naging chef ang Serpent Throne, diretso mula sa Hell's Kitchen. Handa siyang maghiwa at maghiwa sa anumang kalaban na lumapit sa kanya, tulad ng personal na butcher ni Satanas. Si Little Angel, Disloyal Knight, Exiching King, Dry Bone King, Ching Zun King, Thorn Queen, Blue Dinosaur, Metal Eater, at maging si Moment Queen ay nagmadaling sumugod na parang Light Brigade. Sila ay magiging isang walang awa na alon ng kamatayan at pagkawasak. Sinipsip ni Saint Fan ang isang nakakatawang bilang ng mga nilalang, espiritu, at iba pang mga anyo ng buhay, ngunit laban sa puot ng tatlong emperador, kahit siya ay hindi sigurado kung mananalo siya. Nabaligtad na ang mga alon sa kanya. Nagtipon ng Silver Fox ng isang malaking singil ng kidlat, at sinubukang iprito ang katawan ni Saint Fan gamit iyon. Pinutol ng Purple Emperor ang isang malaking bahagi ng macaroni, malabambilya na katawan ni Saint Fan. Napakaganda ng pagputol, hindi ito nakabawi. Hinukay ng kutsilyo ng chef ang manipis na hiwa ng masamang biomass ng espiritu, tulad ng mga piraso ng karne ng baka, handa nang itapon sa isang hotpot.
Hindi gaanong nagawa si Hansen kaysa sa inaasahan sa kanya, at siya ay halos isang manunood, pinapanood ang pagbugbog kay Saint Fan. Ngunit bigla, nagsimulang magkaroon ng hugis ang orihinal na anyo ni Saint Fan. Nagsalita siya, mahigpit at malungkot, at sinabing, Hansen, talagang papatayin mo ba ako? Patay ka na, sabi ni Hansen. Tumawa si Saint Fan at nagpahayag, oo naman, papatayin mo ako. Malinaw na iyon ngayon. Ngunit sa pagpatay sa akin, mapapahamak mo rin ang buhay ng lahat ng iba pa. Kumaway si Saint Fan, at pagkatapos ay isang bilang ng mga tao ang nahayag na bahagi ng pangit, kakilakilabot na putik na bumubuo sa mutated na katawan ng espiritu. Kumunat ang noo ni Hansen, hindi kailanman naisip na gagamitin ni Saint Fan ang mga tao. At naisip niya na mas nakakasakit pa na gagamitin sila ni Saint Fan bilang isang negotiating chip. Kaya, gusto mo bang magpatuloy? Ang pagpatay sa akin ay nangangahulugang pagpatay sa kanila. Ang kanilang dugo ay, tiyak kong sasabihin, madudumihan ang iyong mga kamay. Talaga bang kaya mong tiisin ang kanilang kamatayan sa iyong budi? Sabi ni Saint Fan na may walang pakialam na tono. Nababasa ni Saint Fan ang isipan ng mga taong kanyang sinipsip, at alam niyang gagana ang panlilinlang na ito. Hindi ito gagana sa mga espiritu, ngunit tiyak na gagana ito sa mga tao. Hindi nagbigay si Hansen. Kumunat ang kanyang noo sa pag-aalala ng kanyang budi, ngunit pinayagan pa rin niyang magpatuloy ang pag-atake. Kailangan niyang patayin si Saint Fan. Walang tanong doon. Hanggat nabubuhay siya, ang mga taong sumali sa kanyang santuwaryo ay halos patay na. Ngunit gayunpaman, nasaktan si Hansen na isipin na siya ang direktang dahilan ng kamatayan ng isang tao. Nagulat si Rodman, higit sa lahat. Ang tao ay isang malaking banta kay Saint Fan na ang espiritu ay kailangang gumamit ng isang maruming panlilinlang. Hindi naisip ni Rodman na maaari pa siyang makaramdam ng mas malaking pagkasuklam sa pag-uugali ni Saint Fan, at higit sa lahat, gusto niyang magbayad ang espiritu. Gamit ang kanyang pangit, nakakatakot na mukha, nagawa niyang sumigaw, patayin mo siya. Huwag mo kaming pansinin. Nagsimulang magsalita rin ang iba pang mga tao gamit ang kanilang masakit, baluktot na mga boses. Parang isang awit kung saan hinihikayat nila si Hansen na ituloy ang kanyang plano at huwag lumingon. Gusto nilang wakasan niya si Saint Fan. Oo, patayin ang baboy. Sobrang tagal na nating nagtiis. Karamihan sa ating buhay ay naging maganda. Magpapasalamat kami sa iyo at magpapadala sa iyo ng aming pinakamainit na pagbati mula sa kabilang buhay. Pakisuyong wakasan ang aming paghihirap at patayin ang masamang espiritu na ito. Palayain mo kami. Sinabi ni Rodman at ng iba pa kay Hansen na patayin ang espiritu at huwag isipin na iligtas sila. Nanood lang si Saint Fan. Pinayagan sila ni Saint Fan na magsalita ng ganyan. Kung gusto niyang manahimik sila, pinatahimik niya sana sila. Naisip ni Saint Fan na kung gagawin nila ito, mapapagaan nito ang determinasyon ni Hansen na palayain sila, sa halip na patigasin ito. Naisip niyang mag-aalangan si Hansen, at hindi niya itutuloy ang kanyang pinuntahan sa santuwaryo. Kumunat ang noo ni Hansen. Kinilala niyang imposible silang iligtas. Ang pagpatay kay Saint Fan ay magreresulta sa kamatayan nilang lahat, ngunit kung hindi mapapatay ang halimaw na espiritu, mananatili silang lahat bilang mga alipin. Imposible ring makuha si Saint Fan para palayain sila. At alam ni Saint Fan na ang mga tao ang pinakamagandang pag-asa niya para mabuhay, sa puntong ito. Naisip ni Hansen na hindi maaaring ilipat ang santuwaryo ni Saint Fan, ngunit pagkatapos, sinipsip ng espiritu ang buong istruktura sa kanya. Kung makatakas si Saint Fan, daladala ang santuwaryo, maaaring hindi na siya makita ulit ni Hansen. Hindi alam ni Saint Fan na darating si Hansen dito kasama ang dalawang emperador. At hindi rin niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming tropa si Hansen na may sapat na kapangyarihan para pasabugan ang lawa. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, ang paniniwala niyang hahayaan siyang umalis ni Hansen ay nagsimulang maglaho. Gusto niyang makalabas doon bago magsimula ulit ang mga pag-atake. Patayin mo siya, sigaw ni Rodman. Ngumiti si Saint Fan. Nagbago ulit ang isip ni Saint Fan, iniisip ngayon, pagkatapos ng mahabang pagpos, na maaaring hindi magawa ni Hansen. Napakagalit ni Hansen. Alam niyang madali niyang mapatay si Saint Fan, ngunit hindi lang niya kayang patayin ang mga tao. Alam ni Little Silver na nag-aalangan si Hansen, at alam niya ang mga dahilan kung bakit. Kung hindi dahil sa mga tao, kahit ang malambot na Fox ay alam na patay na si Saint Fan ngayon. Pasensya na, mga kaibigan. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ng isang malalim na paghinga, ibinigay niya ang kanyang huling utos. Patayin siya. Narinig ng kanyang mga kasama ang utos at pagkatapos ay sumugod para umatake.
Nagulat si Saint Fan, kaya kinontrol niya ang isipan ng mga tao. Pakisalba kami. Mamamatay tao ka. Talaga bang gagawin mo ito? Ikaw ang pinili. Dapat kang magwasak ng mga espiritu, hindi ng mga tao. Dapat kang magdala ng balanse sa santuwaryo, hindi iwanan ito sa kadiliman. Bata pa ako. Hindi pa ako handang mamatay. Paano naman ang aking asawa at mga anak? Hindi mo ito magagawa. Pakisuyong tulungan mo ako. Pakisuyong huwag mong gawin ito. Nagduda ang Silver Fox sa pagiging totoo ng mga sigaw na ito. Hinala niya na kinokontrol ni Saint Fan ang kanilang mga isipan, ngunit gayunpaman, kahit si Little Silver ay nakakaramdam ng hindi maganda tungkol sa pagsunod sa utos na ibinigay sa kanya. Ngunit bigla, isang pulang sinag ang tumama sa kilay ni Saint Fan. Kabanata 1288, nagulat ang lahat sa nangyari. Kahit ang mukha ni Saint Fan ay kumurap dahil biglang nag-ipon sa kanya ang isang ekspresyon ng kakila-kilabot na sorpresa. May sugat sa pagitan ng kanyang dalawang kilay na dumudugo. Makakabawi ang emperador ng sirang tisyo, kaya ang maliit, multo na sugat na naidulot ay dapat na ayos lang at walang dapat ikabahala. Ngunit dumudugo ito ng malakas, walang senyales ng paggaling. At mula sa mga kumukurap na kalamnan ng kanyang mukha, maaaring isipin na si Saint Fan ay nasa isang uri ng paghihirap. At dahil sa kanyang lubos na katahimikan at pagtanggi na gumalaw, ang buong eksena ay parang isang nakapost na videotape, naghihintay ng isang malaking pagbubunyag. Bigla, nagsimulang magkaroon ng mga bitek sa buong nag-ulo na biomass. Mula sa malayo, parang ang pinakapangit na florera sa merkado ay nabasag, at pagkatapos ay pinagsama-sama ulit gamit ang mga piraso ng pandikit. Roar! Umagang si Saint Fan sa kalangitan sa itaas habang nagsimulang maghiwalay ang kanyang parang web na katawan. Ang mga nilalang, espiritu, at tao ay nagsimulang mahulog mula sa puno ng uhog na karne. Sa paano man, nailigtas sila mula sa biomass at napalaya ng walang pinsala sa kanilang mga katawan. Kahit ang santuwaryo at ang banal na bulaklak nito ay nahulog mula sa kakilakilabot na masa, tila walang pinsala. Ang noo ni Saint Fan ay naglalagas ng dugo, at ang katotohanang ang sugat ay napakaliit ay nagdagdag sa nakakatakot na eksena. Napakasindik nito. Blurg. Lumabas si Saint Fan ng ilang dugo mula sa kanyang bibig ngayon, at isang pulang liwanag ang lumipad patungo sa direksyon ni Hansen. Si Saint Fan ay nasa bingit ng pagtatapos, at nang siya ay matamba at mahulog, ginawa niya ito sa pinakamasamang paraan. Ang kanyang katawan, at ang natitira sa biomass, ay sumabog sa isang duguan, puno ng sipon na gulo sa buong rehiyon. Ang pulang liwanag ay tila hindi pupunta sa santuwaryo, ngunit gayunpaman, narinig ni Hansen ang pagkabasag ng isang hiyas na parang spirit stone. Hindi malilimutan ang tunog na iyon. Lahat ng tao ay nasa hindi paniniwala, gumugulong-gulong upang mabawi ang kanilang pag-iisip pagkatapos ng nangyari. At higit pa rito, naramdaman nilang nabasag ang mga kontrata na nagbubuklod sa kanila kay Saint Fan. Tumingin-tingin sila sa paligid, na nagulat. Ang kagalakan na hinahangad nilang maramdaman ay naabutan sila sa pamamagitan ng pagkahilo, at ang mga espiritu at nilalang na nakaligtas sa biomass kasama nila ay nagtangkang tumakas. Inutusan ni Hansen ang kanyang mga kasama na habulin ang mga super creature. Pagkatapos, lumingon siya upang tingnan ang isang taong sumama ng hindi nagpapalem. Lumingon siya upang tingnan si Zero. Medyo kulay lila ang buhok ni Zero, ngunit ang kulay na iyon ay umatras at halos nawala. Lumapit ang mga tao upang pasalamatan si Hansen. Nakita nila ang pulang liwanag na papunta sa direksyon ni Hansen, at kaya't naniwala silang siya ang nagpalabas ng kahangahangang suntok na iyon. Ngunit hindi niya gustong iwasto sila. At pagkatapos ng maikling palakpakan, tumakbo si Hansen patungo sa Spirit Hall. Doon, nakita niya ang Spirit Stone ni Saint Fan na pira-piraso. Lahat ng tao ay bumalik sa alyansa na may malaking excitement. Ang ilan sa kanila ay nakulong sa loob ng santuwaryo ng mahigit isang siglo, kaya hindi na nila sigurado kung naroon pa ang kanilang mga kaibigan o pamilya. May kakaibang mood sila nang bumalik sila sa bahay. Sa kabuuan, ang mga kasama ni Hansen ay nagawa ng patayin ang 7 super creature at 6 na king spirit. Sa paggawa nito, nakakuha sila ng 7 life geno essences at 1 beast soul. Masayang tinanggap ni Hansen ang mga gantimpala ng digmaan. Ang pagbabalik ni Rodman ay nag-alog sa buong alyansa dahil inihayag niya na natalo ni Hansen ang isa pang Emperador Shelter at nailigtas ang 200 tao sa proseso. Masaya ang mga tao na magbigay ng kanilang mga pahayag sa media at ikwento ang kanilang kwento tungkol sa nangyari noong araw na nailigtas sila. Gumawa sila ng dokumentaryo tungkol dito at ito ay angkop na pinamagatang The First Human Emperor. Ngunit ngayon, mas interesado si Hansen kay Zero.
Alam ni Hansen na siya ang pumatay kay Saint Fan, ngunit tumanggi siyang magbigay ng anumang papuri. Naalala ni Hansen ang pulang liwanag at ang bone dagger na nakuha ni Zero, na nag-iisip kung ang Azure Sutra ba o ang kutsilyo ang dahilan ng kanyang pag-atake. Zero, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo pinatay si Saint Fan? Tanong niya sa kanya sa pinakamabait na tono ng boses na kaya niyang gawin. Ikaw ang nagturo sa akin, sabi ni Zero. Ako. Ibig mo bang sabihin ang Azure Sutra na minsan kong hiniling sa iyong basahin? Kalahati niyang tinanong siya, iniisip na alam niya kung ano ang ibig niyang sabihin ngunit gusto pa rin ang kumpirmasyon mula sa kanya. Tumango si Zero, at pagkatapos ay idinagdag ang simpleng pangungusap, at ang dagger. Alam ni Hansen na isa sa dalawa iyon, ngunit tila hindi rin niya alam kung alin. Pinagkakatiwalaan ni Hansen si Zero, ngunit ang Azure Sutra ay napakamalakas at ganoon din siya. Halos nakakatakot, ngunit mukhang ang pagkamausisan na si Zero, at ang mga misteryo na nakapalibot sa kanya, ay naruroon pa rin. Maaaring hindi makuha ang mga sagot sa araw na iyon, ngunit ang pangyayaring iyon ay muling nagpalalim sa interes ni Hansen sa kung sino siya, tiyak na iyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman nagsanay si Hansen sa falsified Sky Sutra, bukod sa iba pang mga dahilan. Mas mahina ito kaysa sa Dangshan Sutra, at hindi kasing dalisay ng Azure Sutra. Ngunit ang pinaka-nag-aalala kay Hansen ay ang katotohanang sumama si Zero at umatake. Kaya niyang patayin si Saint Fan, ngunit mamamatay rin ang mga tao kasama ang espiritu. Naisip ni Hansen na isang posibilidad lang kung paano pinaghiwalay ni Zero ang espiritu mula sa iba. Naniniwala siyang ang Azure Sutra ay may target select kung saan ang pinsala ay naidudulot lamang sa mga nais nilang makapinsala. Ang Azure Sutra ay maaaring ang tanging kasanayan doon na nagpapahintulot sa pagpatay kay Saint Fan, habang na-save ang mga tao sa parehong oras. Iyon ang dahilan kung bakit sikat si Godslayer Luo. Kailangan kong ayusin ito kay Little Yan, at kailangan kong maging isang demigod ng mabilis, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Si Godslayer Luo ay isang sikat na demigod, isa na itinuturing na mas mataas kaysa sa lahat. Kabanata 1289. 2 taon ang lumipas, at sa panahong iyon, ipinadala ni Hansen ang Purple Emperor upang pabagsakin ang ilang mga santuwaryo upang mapaghandaan ang mas malawak na pagsakop ng mga tao. Habang nagawa niyang pabagsakin ang maraming santuwaryo na may mas mababang ranggo, nagawa rin niyang pabagsakin ang 3 Emperador Shelter. Na-max out na ni Hansen ang kanyang Geno Points at nagsanay ng sapat upang buksan ang siyam na Gene Lock para sa Dangshan Sutra at Jad-eskan. Sa ilang kadahilanan, kahit anong gawin niya, hindi niya mabuksan ang pang-10. At ang kanyang kawalan ng kakayahang gawin ito, pagkatapos ng mahabang panahon, ay medyo nakakainis. Ganoon din ang nangyari sa Blood Pulse Sutra. Iyon, ang Dangshan Sutra, at ang Jad-eskan ay lahat ay natigil na may siyam na Gene Lock na bukas. Halos nakolekta ni Hansen ang 1,000 Geno Points. Sa sandaling maabot niya ang 4 na digit, naisip niya, maaari niyang buksan ang mahirap makuhang pang-10 Gene Lock na nakaligtas sa kanya. Siyempre, iyon ay pawang mga edukadong hula lang. Ngunit kailangan ng lahat ng tao ng isang target o layunin na pag-aaralan, at iyon ang kanyang sa ngayon. Ngunit patuloy na nagsanay si Hansen sa Life Door sa loob ng 2 taon, at nais niyang magkaroon ng tagumpay dito sa puntong ito. Ito ay isa pang bagay na tumangging gumalaw. Gusto ng Purple Emperor na mas marami pang santuwaryo ang sakupin at palawakin ang kanilang impluensya at lakas, ngunit hindi nagtagal ay umabot na sila sa kanilang hangganan. Ang bahagi ng Third God Sanctuary na nasakop ng mga tao na kanilang nagawang maukit ay sa huli ay napapaligiran ng mga makapangyarihang kaaway na hindi man lang nila kaya. Nakakahiya na natapos ang kanilang pagpapalawak, ngunit pinahahalagahan ni Hansen ang posibilidad na mayroon pa ring mas malalaking hamon na kanyang malalampasan balang araw. Walang alinlangan, sa loob ng 2 taong iyon, nailigtas ni Hansen ang hindi mabilang na mga tao mula sa mga kamay ng mga mapang-api na espiritu at nagkaroon ng pangalan para sa kanyang sarili sa malayo at malawak sa buong santuwaryo. Para sa mga espiritu, siya ay isang ganap na banta ng isang emperador, at hindi isang taong minamahal. Iyon, syempre, ay resulta ng pagiging tao niya, higit sa lahat. At dahil sa mga gawaing ito, ang mga bagong surpasser ay nakagawa ng ligtas na magparami sa loob ng mga napalaya na santuwaryo. Ang nagbabantang panganib ng kapahamakan pagkatapos pumasok sa santuwaryo ay hindi na masyadong malakas, at ang mga evolver ay masigasig kaysa kailanman upang gumawa ng pagtalon. Si Hansen ay pinuri bilang isang bayani, at tama lang iyon. Alam na umabot na siya sa kanyang hangganan pagdating sa lakas, nagpa siya si Hansen na mas mainam na gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya.
Madalas siyang lumabas kasama ang kanyang pamilya at natagpuan niyang mas masaya siya kaysa sa dati. Ang buhay ay, sa lahat ng intensyon at layunin, maganda. Tinanong ni Hansen si Uncle Bob kung paano niya bubuksan ang life door, ngunit hindi siya nakakuha ng sagot na nakatulong. 20 taon ang itinagal niya upang buksan ito, at hindi niya kailanman natiyak kung ano ang nagpasimula ng tagumpay, at wala siyang ideya kung may mas madali o mas mahusay na paraan upang buksan ito. Sinabi ni Uncle Bob na tinuruan niya ang kanyang pamilya ng life door. At kakaiba, kahit gaano man nila subukang master ito, walang sino man ang nagtagumpay. Kaya, kahit na nagpatuloy si Hansen sa pagsasanay dito, inilagay niya ito sa likod ng kanyang isipan sa karamihan ng oras. Hindi niya ito pagtutuunan ng 100%, at sa halip, pinili niyang gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya. Si Hansen, Jianran, at Bauer ay kasalukuyang naglalaro. Si Bauer ay nasa isang duyan na masayang itinulak ni Hansen. Bigla siyang natigilan sa ilang kakaibang dahilan sa kabila ng pagkakaroon ng isang blankong isip na hindi abala sa pag-iisip ng anumang bagay. Itinigil ni Hansen ang pagtulak sa duyan na nag-udyok kay Bauer na biglang tumalon sa likod ni Hansen at magtanong, "Dad, bakit mo ako binabaliwala?" Ang kanyang boses ay parang isang pagsabog na naririnig ng diretso sa kanyang eardrum. Nag-ipon siya, ngunit ang panginginig ay tila lumampas sa isang simpleng pagtaas ng goosebump. Naramdaman niyang bumukas ang kanyang life door. Bigla, naramdaman niyang muling nagkaroon ng buhay. Parang ipinanganak siyang muli. Wala ni isang ideya si Hansen kung paano bumukas ang kanyang life door. "Ano ang tinatawanan mo?" tanong ni Jianran, napansin ang kanyang biglaang pagsabog ng kagalakan at pagtawa. "Kayo ang aking mga lucky charm." Hinalikan ni Hansen si Bauer at hinalikan si Jianran ng isang makapal na halik. Talagang ganoon nga ang sinabi ni Uncle Bob. Kung paano ito nag-unlock, wala siyang ideya. Ito ang pinakakakaibang bagay na natutunan ni Hansen. Ngunit hindi isang taong nagtatanong sa kanyang mga biyaya si Hansen. Nagpapasalamat siya sa pagbubukas nito, at iyon lang iyon. Hindi niya gustong malaman ang mga detalye. Nang matapos ang life door, mas maayos ang pakiramdam ni Hansen, oo, ngunit walang kapansin-pansing pagbabago ang napansin. Ngunit naramdaman ni Hansen ang 9 life cat pendant na bumubogzo ng isang tiyak na enerhiya. Iba ito sa kapangyarihan na paminsan-minsan niyang nararamdaman kapag nagsasanay sa Blood Pulse Sutra. Ngayon, ang 9 life cat pendant ay parang isang tunay na nilalang na may sariling life force. Ito ay isang pendant lamang, kaya kung paano o bakit ito maaaring buhay ay naguluhan si Hansen. Sinuri ni Hansen ang pendant ng mas malapitan, ngunit hindi siya nakakakuha ng anumang bagong kaalaman tungkol dito. At ang teknolohiyang magagamit ay hindi rin nagpaliwanag ng anumang bagay para sa kanya. Hiniram ni Hansen ang makina ni Bayesian para sa pagsubok. Ito ay isang walang buhay na bagay, tulad ng dapat sana. Bumalik sa santuwaryo, habang papunta si Hansen upang suriin ang isa pang santuwaryo, kumunot ang kanyang noo nang mapansin niya ang ibang bagay. Naramdaman ni Hansen ang isang malakas na nilalang sa loob ng santuwaryo, at hindi ito isa na pagmamay-ari niya. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay nagtatago ito sa isang lugar malapit sa Spirit Hall. Ito ang paboritong santuwaryo ni Hansen, kaya ang mga hindi inaasahang bisita ay hindi ang uri ng bagay na magpapasaya sa kanya. Iniisip na ang mga hindi gustong bisita ay dumating upang salakayin, mabilis na naging mapait ang saloobin ni Hansen. "Bakit ka nagtatago?" tawag ni Hansen, habang tumitingin siya sa isang tumpok ng mga buto. Walang sumagot, kaya ibinato ni Hansen ang kanyang kamao sa mga buto upang makita kung may nasa loob. Isang liwanag ang kumislap palayo sa kanyang papalapit na suntok upang umiwas dito. Masigasig siyang maghagis ng isa pang suntok, ngunit may isang bagay na pumihil sa kanyang kamay. Ito ay ang boses ng isang babae, at sinabi nito, "Dumating ako rito gamit ang isang imbitasyon, iyon lang. Dumating ako rito upang anyayahan kang makibahagi sa pagkain ng Holy Baby Fruit. Marahil ay kasing brutal ka ng mga kwento, at kung alam kong ang iyong pag-uugali ay magiging ganito, hindi sana ako dumating." Kabanata 1290. Aba, aba, aba. Tingnan mo kung sino ito. Empty Witch. Bakit ka nandito? At kung hindi naglalako ang aking mga mata, pakisabi sa akin na may magandang dahilan sa iyong presensya rito. Huling alaala ko, hindi ka masyadong mahilig sa mga kasama na maaaring makasama. Nagulat si Hansen nang makita ang maliit na babae. Bumalik sa Second God Sanctuary, ginamit ng Empty Witch ang Empty Vine upang makapasok sa Third God Sanctuary. Iyon ang una at huling pagkakataon na nakilala siya ni Hansen, at sumunod ito sa isang nakakapagod na pakikipagsapalaran.
Ang mga pangyayari ng kanilang unang pagkikita ay hindi masyadong kaaya-aya, tiyak na iyon. Nautol si Empty Witch at sinabing, well, maaari ba akong maging una na bumati sa iyo sa iyong mga nagawa? Hindi ako makapaniwala na nagawa mong pabagsakin ang napakaraming emperador shelter gaya ng sinasabi ng mga kwento. Well, hindi ka ang una. At para sa iyong kaalaman, medyo nagkaroon lang ako ng swerte. Naabutan ko ang isang emperador nang siya ay natutulog, sabi ni Hansen. Nagpatuloy si Empty Witch at sinabi sa kanya, kung sa tingin mo ay nakakaakit ang mga pagtatangkang ito sa isang biro, maaari ko lang aminin na nagkakamali ka ng malubha. Ngumiti lang si Hansen at sinabi, iwanan na natin ang mga biro, sige, sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito. Malapit nang mahinog ang Holy Baby Fruit. Gusto ni Miss Lotus na matikman ito ng bawat emperador. Maaaring hindi ka isang espiritu, ngunit ikaw ay isang emperador. Dahil dito, binigyan kanya ng isang napaka-espesyal na imbitasyon, paliwanag ni Empty Witch. Pagkatapos ng isang maikling pagpos, tumalon siya upang magtanong, nasaan ang Holy Spirit? Wala siya rito, malinaw na sinabi ni Hansen. Sumali si Jianran sa isang ekspedisyon ng sasakyang panghimpapawid, kasama si Bauer. Mukhang nadismaya si Empty Witch, ngunit sumulong siya upang magtanong, maaari mo ba siyang dalhin dito? Gusto kong makita siya. Masyadong abala si Bauer para pumunta ngayon. Anyway, patuloy kang magpaliwanag, sabi ni Hansen. Nakaka-disappoint iyon. Og, hindi ko alam kung bakit ako pumunta rito. Ikiniling ni Empty Witch ang kanyang mga mata. Sabi ni Hansen, bakit napakabait ni Lotus Empress na anyayahan tayong lahat na kainin ang prutas na ito. Ang Holy Baby Fruit ay isang Emperor-class genoplant. Siya lang ang nakakapagpalaki nito, at bawat 10,000 taon, inaanyayahan niya ang mga emperador mula sa buong santuwaryo upang matikman ito. Swerte mo yata, natapos na sabi ni Empty Witch. Wala nang sinabi si Hansen bilang tugon. Isang napakakakaibang panukala iyon, isa na naisip ni Hansen na medyo kainahinala. Bukod pa rito, kung pupunta siya, magiging isang tao lang siya na papasok sa teritoryo ng lahat ng espiritu. Maaaring ito ay isang bitag. Kahit na isa sa alang-alang niyang pumunta, alam niyang kailangan niyang mag-ingat ng husto. Nakita ni Empty Witch ang ekspresyon ng pag-aalinlangan na nagtatago sa likod ng malamig na panlabas ni Hansen, at sinubukan niyang pakalmayan siya sa pamamagitan ng pagsasabi, huwag kang mag-alala, maraming tao roon ang nag-aawayan sa isa't isa. Ngunit sa mga anino ng Evil Lotus Shelter, walang sino man ang maglakas loob na magkagulo. Magiging ligtas ka. Roger that. Pero, sa tingin ko ay dadaan muna ako, sabi ni Hansen. Hindi pupunta si Hansen sa kusang loob na ilagay ang kanyang buhay sa mga kamay ng iba at tanggapin ang sinabi ng isang taong tulad niya. Ang normal na Geno Fruit ay hindi na gumagana kay Hansen, at kung handang ibigay ito ni Lotus Empress bilang regalo, hindi niya naisip na ito ay isang bagay na espesyal. Hinala ko na maaaring tingnan mo ang ganitong kaganapan ng may pag-aalinlangan, at taya ko na dahil hindi mo talaga alam kung ano ang buong bagay na ito. Ngunit huwag kang mag-alala, mayroon akong sariling hinala. Isang hinala na nagmumungkahi na magbabago ang iyong isip. Pagkatapos ay naghagi si Empty Witch ng isang bagay kay Hansen. Sinuri ni Hansen ang bagay at napansin niyang ito ay isang bulaklak ng lotus. Ito ang kanyang imbitasyon. Iminumungkahi kung tanungin mo ang iyong mga kaibigang espiritu kung ano ang Holy Baby Fruit, tiyak na mas malamang na maniwala ka sa kanila kaysa sa akin. At sa sandaling magbago ang iyong isip, ito ang iyong tiket. Tumahimik si Empty Witch, at pagkatapos, na may maliwanag at kumikinang na mga mata, tumalon upang sabihin, dalhin mo rin ang Holy Spirit. Gusto ko pa rin siyang makilala. Aalis na ako ngayon para bisitahin ang isa pang emperador at ibigay sa kanya ang kanyang imbitasyon. Masungit siyang tao, ngunit salamat naman, hindi nila binabaril ang mga tagapaghatid ng mensahe. Anyway, Mr. Hansenador, hinihimok kitang maglaan ng oras upang magtanong-tanong at pag-isipan ito. Pagkatapos ay mabilis na lumipad palayo si Empty Witch. Kumunat ang noo ni Hansen. Nagawa ni Empty Witch na magtago sa loob ng santuwaryo nang hindi napapansin, magaling siya. Ang pagiging ganito kalakas sa loob ng napakaikling panahon ay nangangahulugang si Lotus Empress ay isang bagay. Hindi mukhang espesyal si Empty Witch, ngunit sinanay siya ng husto ng kanyang Empress. Tinanong ni Hansen ang kanyang mga kasama tungkol sa Holy Baby Fruit at kung maaasahan ba si Lotus Empress. Ang kaganapang ito ay nagaganap na ng matagal, at nakumpirma na ligtas ito. Walang mga pagkamatay o panganib ang naiulat na naganap doon dati. Ang bawat Holy Baby Fruit na ipinagkaloob sa isang tao ay nagbigay sa kanila ng isang self-geno point.
At ang mga emperador ay talagang nakatanggap ng dalawa sa huling kaganapan. At isang holy baby fruit, sa lahat ng mga ibibigay, ay nagtataglay ng isang banal na sanggol sa loob. Kung maswerte kang makatanggap ng isa, maaari kang magbukas ng isang gene lock. Kung nakabukas ka na ng 10 gene lock, maaari mong buksan ang pinto at maging isang demigod. 40,000 taon na ang nakalilipas, kumain ng isang emperador ng holy baby at agad na naging isang demigod. Gayunpaman, may 3,000 prutas na maaaring makuha. Ang pagkuha ng tamang isa ay purong swerte. Bakit hindi niya kainin ang prutas mismo, kung ganoon? Natagpuan ni Hansen na masyadong maganda para maging totoo. Naisip ni Hansen na isang baliw lang ang magbibigay ng ganoong kamangha-manghang mga regalo ng walang pakundangan. Ipinaliwanag ni Drybone King, ang pinagmula ng impormasyon ni Hansen, sinasabi ng mga alamat na dahil hindi niya kaya itong kainin. Sa halip na hayaang masayang ito, ibinibigay niya ito ng may kabaitan. Halos lahat ng emperador ay natikman na ang kanyang prutas, at sa isang paraan, parang may utang sila sa kanya. Isang paraan para sa kanya na kumita ng respeto higit sa lahat. Kung ang mga espiritu ay gusto ng mas maraming prutas, dapat nilang panatilihing kaaya-aya ang kanilang pakikitungo sa kanya. Kawili-wili iyon, naisip ni Hansen. Sinabi ni Baby Ghost kay Hansen, ang ilang mga berserk super creature ay tumatanggap din ng mga imbitasyon. At habang hawak mo ang kanyang imbitasyon, hindi ka guguluhin kapag ikaw ay nasa labas. Maliban na lang kung ikaw ay naghahanap ng away at nagsimula ng isa, syempre.